Sa nakaraang yugto, tumayo si Soso sa harap ng isang malaking bato at tinanong kung iyon na nga ba ang sinasabi niyang, iyon, ang batong ginamit ng lalaking tinawag niyang Pineapple Guy, si Jong Taegi, sa pagsusulit. Habang nagsasalita si Soso, tahimik lang si Jong Taegi na may kumpiyansang tingin. Napabuntong hininga siya, iniisip na iyon nga ang batong binutasan niya dati. Sa isip niya, wala namang magagawa si Soso, hindi man lang siguro niya kayang gumawa ng gasgas sa batong iyon. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, sinimulang ay ikot ni Soso ang kanyang kanang kamay. Wala siyang ginamit na anumang teknik, puro lakas lang. Inihanda niya ang sarili at buong puwersang pinukpok ang bato. Sa isang iglap, halos lumubog ang buong braso niya sa loob ng bato. At hindi lang iyon, ang buong block ng granite ay halos nahati sa dalawa dahil sa lakas ng kanyang suntok. Nanlaki ang mga mata ni Jong Taegi, at para siyang naging porcupine sa gulat. Hindi siya makapaniwala sa lakas na ipinakita ni Soso. Tahimik ang lahat. Walang makapagsalita. Isang bagong record ang nasaksihan nila sa pagsusulit, at ito'y nagmula sa isang babae. Namangha ang mga tauhan ng akademya. Isa sa mga staff ang agad lumapit upang sukatin ang lalim ng butas sa bato. Maingat niyang sinukat ito, habang pinapanood ng lahat. Isa sa mga taga-suri ng Murim ang malakas na nag-anunsyo, ang kinatawan mula sa Qianban Academy na si Qian Soso ay nakagawa ng 23 sentimetrong lalim sa granite na bato. Nagulat ang lahat kabilang na si Jong Taegi, ang tinaguriang Pineapple Guy. Hindi sila makapaniwala. Nagmadali ang iba't ibang kalahok papunta sa bato kung saan sumuntok si Soso. Isa sa kanila ang nagsabing halos buong kamao ni Soso ang bumaon, at tinanong kung posible nga ba yon. Samantala, dali-daling ikinumpara ni Jong Taegi ang sarili niyang tama sa bato at napaisip, halos hindi na magamit ang bato dahil kay Soso. Lalo pang lumapit ang ibang mga kalahok, puno ng pagtataka. Paano nga ba nagawa ito ng isang babae? Sa gitna ng kaguluhan, nadapa si Jong Taegi. Isang tinig ang narinig niya sa kanyang likuran, si Giho, na kasalukuyang nag-iinit ng katawan bilang susunod na kalahok. Habang naglalakad si Giho palapit, may halong pang-aasar niyang sinabi kay Jong Taegi, sino ngayon ang palpak? Habang nakatingin siya sa ginawang suntok ni Soso. Samantala, sa panig ng mga elder, napahanga si Elder Qian sa ipinakitang lakas ni Soso. Aniya, inaasahan na niya yun mula sa isang kinatawan ng Qianban Academy. Tinanong pa niya kung si Soso nga ba ang nag-iisang anak ni Qian Taegang. Ngunit biglang humarap ang elder ng Jongnam at tila may kutob. Tinatanong niya si Elder Qian kung si Soso nga ba ang tinutukoy nito. Ngunit sagot ni Elder Qian, hindi si Soso ang tinutukoy niya. Gayunpaman, pakiramdam daw niya ay galing rin sa Qianban Academy ang batang kanyang binabanggit, katulad ni Soso. Naging mas interesado ang dakilang elder ng Jongnam. Nagtanong siya kung gaano nga ba kagaling ang batang tinutukoy ni Elder Qian, hanggang sa punto na hindi man lang siya masyadong namangha sa ipinakita ni Soso. Ngunit sa halip na malanawan, tila lalo pang nalito si Elder Qian. Aniya, ang batang tinutukoy niya ay hindi naman isang espesyal na bata tulad ni Soso. Ngunit kahit siya ay litong-lito rin, dahil ang lakas ng batang iyon ay tila hindi pa rin maipaliwanag. Samantala, nagdiwang ang mga miyembro ng Qianban Academy dahil ang kanilang unang kinatawan, si Soso, ang nakakuha ng pinakamataas na puntos sa pagsusulit. Lumapit si Yosong kay Soso upang batiin siya at sinabing mahusay ang ginawa niya. Habang abala si Giho sa pagmasid sa reaksyon ng mga tao, napansin niyang halos lahat ay humahanga sa ipinakitang lakas ni Soso. Marami ang nagtatanong sa kanilang sarili kung kailan nila mararating ang ganung antas. Ngunit sa isip ni Giho, hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lang ang usapan ng mga tao, gayong hindi pa nga siya nagpapakita ng tunay niyang kakayahan, pati na rin si Yosong. Habang nagkakagulo ang lahat sa lakas ng suntok ni Soso, agad na nagpaalala ang Murim Examiner sa lahat na manahimik at kumalma. Ipinabatid niyang marami pa ang hindi tapos sa pagsusulit. Inutusan niya ang mga staff na alisin ang 3 bato, maliban sa batong sinuntok ni Soso na magsisilbing basehan ng record. Tinawag na ang natitirang 2 kinatawan ng Qianban Academy, sina Giho at Yosong.
Nagkatinginan ang dalawa at nagbiruan. Sabi ni Gi-ho, galingan mo, talunan, sabay sagot ni Yosong, ikaw rin, tanga. Naglakad silang dalawa patungo sa kani-kanilang bato, parehong seryoso pero may halong kumpiyansa. Samantala, napansin ni Jong Tae-gi, ang tinaguriang pineapple guy, na tila hindi mapakali. Nagsimulang kabahan habang iniisip kung ano pa kaya ang ipapakita ng dalawang ito. Gayunman, hindi pa rin siya nagpatalo sa kanyang isip. Pilit pa rin niyang minamaliit sina Gi-ho at Yosong, iniisip na wala silang kwenta. Ngunit nang umatake na si Gi-ho, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Nakangiti si Gi-ho habang ibinuhos ang buong lakas sa isang suntok. Halos bumaon ang buong braso niya sa loob ng bato. Sa sobrang lakas, bahagyang umangat ang buong bloke ng granite, at nagkaroon ito ng malalim na bitik. Tiningnan ni Gi-ho ang bato at tila na-disappoint pa. Inakala niyang mas matibay ito, at inaasahan pa niyang tuluyang mapuputol niya ito. Sa kabilang banda, nanlaki ang mga mata ni Jong Tae-gi. Halos hindi siya makagalaw sa pagkagulat. Hindi niya inakalang gagalaw ang ganoong kalaking bato. Napakunot noo si Soso habang pinapanood ang nangyari. Mukhang nabalewala ang kanyang record sa lakas ng ipinakita ni Gi-ho. Napansin din ito ni Yosong na sa kanyang isip ay tila nagyayabang lang si Gi-ho. Habang unti-unting inaalis ni Gi-ho ang kanyang kamay mula sa bato, sinimulan ng Murim Examiner ang pagsusukat ng lalim ng kanyang suntok. Ilang sandali pa, inanunsyo ng examiner na ang lalim ng suntok ni Gi-ho ay umabot sa 54 na sentimetro, malayo sa 23 centimeters na naitala ni Soso. Nagulat ang buong kampo ng Jongnam clan. Hindi sila makapaniwala na isa na namang makapangyarihang kalahok mula sa Cheonbong Academy ang lumitaw. Pati ang elder ng Jongnam ay hindi makapaniwala. Sinabi niya kay Elder Cheon na sigurado na siyang si Gi-ho ang batang tinutukoy nito. Dinagdag pa niyang tunay na kahanga-hanga ang batang iyon. Pumagitna naman ang isa pang dakilang elder ng Jongnam at sinabing, kung ganoon siya kalakas, niya ang mga aktibong gwardya ay hindi maihahambing sa kanya. Tila nakatagpo sila ng isang bihirang hiyas. Ngunit tumingin lang si Elder Cheon sa kanila at mahinahong nagsabi ng pasensya. Aniya, hindi si Gi-ho ang tinutukoy niyang bata. Nanlaki ang mata ng dalawang elder ng Jongnam. Halos hindi sila makapaniwala sa narinig. Isa sa kanila ang nagsabi, kung hindi siya, edi iisa na lang ang natitira. Sabay tingin nila kay Yosong, na kasalukuyang nag-iinit ng katawan. Sabay-sabay silang napatingin. Para bang may paparating na sakuna. Samantala, nilapitan ni Gi-ho si Jong Tae-gi. Inakbayan niya ito sa balikat at sinabing, cheer up. Sabay lakad palayo, nakangiti at kumakaway. Hindi maintindihan ni Jong Tae-gi ang nangyayari. Litong-lito siya. Nag-isip na lang siyang huwag nang magpakaapekto. Pinilit niyang ipaalala sa sarili na ang dahilan kung bakit siya narito ay para sa layunin niyang may kinalaman sa dragon ng Sian. Sa isip-isip niya, kung silang dalawa na lang ni Yosong ang magtatapat, tiyak daw na siya ang mananalo, sa kanyang sariling delusyon. Ngunit nanatiling kalmado si Yosong. Sa isip niya, kung ginamit ni Gi-ho ang ganong kakayahan, dapat lang nailabas rin niya ang sa kanya. Samantala, nagkatinginan ang mga nakatatanda sa isa't isa, hindi makapaniwala sa sinabi ni matandang Cheon. Tiningnan siya ng dakilang matanda mula sa pangkanang Jongnam at sinabing baka masyado nang matanda rin ang mga mata ni matandang Cheon. Idinagdag pa nito na si Yosong ay mukhang karaniwan lang kumpara sa dalawa pang kandidato. Ngunit hinawakan ni matandang Cheon ang kanyang baba at sinabi niyang kaya nga raw siya hindi nagsalita agad. Dagdag pa niya, sinabi na niyang wala namang kakaiba sa itsura ni Yosong, na para bang isa lamang itong simpleng binata nang umiti sa kanila. Tahimik lamang na pinagmamasdan ng isa pang nakatatanda ng Jongnam ang mga nangyayari. Patuloy si matandang Cheon at sinabing tanging sina Gi-ho at ang anak ng pamilya Cheon lamang ang agad na nagpakita ng kahangahangang katawan at kakayahan sa unang tingin. Pero hindi raw nila inasahan na ang isang matandang katulad niya ay pupunta pa roon para lamang manood. Aniya, marami na siyang nakita sa buhay niyang may likas na galing, pero ibang klase raw si Yosong. Ang dahilan kung bakit interesado siya kay Yosong ay dahil sa kakaiba nitong ugat, mananipis at tila bulok.
Ang totoo, sabi ni matandang Chian, si Yosong ay isang hanggal na baligtad ang daloy ng chi sa katawan. Ngunit sinalungat ito ng dakilang matanda ng Jongnam. Aniya, tuluyan nang nawawala sa sarili si matandang Chian. Noon lang daw ay sinabi nitong karaniwan lamang ang katawan ni Yosong, ngunit ngayon ay interesado na siya rito. Habang naghahanda si Yosong para umatake, muling nagsalita ang dakilang matanda. Sinabi niyang mahihirapan si Yosong na gamitin ang kanyang enerhiya, at kung magkamali man ito ng kaunti, maaaring ikapahamak niya ito. Kita raw sa kilos ni Yosong na hirap pa rin ito sa parusang nagpapasakit sa kanyang buong katawan. Umiti lang si matandang Chian nang tanungin siya kung bakit interesado pa rin siya sa batang iyon. Tumugon siya ng may ngiti at sinabi, dahil. Habang sinasambit niya ito, nagsimula ng iindik ni Yosong ang kanyang kanang kamay para ihataw ang isang makapangyarihang suntok, iniisip niyang kaya niyang durugan pati mga bundok. Tumama ang suntok ni Yosong, isang napakalakas na hampas na bumaon at halos mailubog ang buong braso niya. Nagkaroon ng napakaraming bitek sa malaking tipak ng bato. Tahimik lang na pinanood iyon ni matandang Chian at sinabi sa sarili na ito na nga ang inaasahan niya. Idinagdag niyang si Yosong ay tunay na lumalakas na, at ito ang kanyang pangunahing dahilan. Nagulat ang parehong nakatatanda ng Jongnam clan sa kanilang nasaksihan. Pati ang lalaking mukhang pinya na kanina pa kumpiyansa, at sinagiho at soso ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Dahan-daang gumuho ang bato, hanggang sa tuluyan na itong mabasag at mawasak. Sa lakas ng suntok na iyon, napatulala ang mga matatanda, hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Hindi nila akalaing ganoon ang magiging bunga ng mga pagdududa nila kay Yosong. Umiti lamang si matandang Chian at sinabing, ang mga malalakas na tao, madalas, hindi mo mahuhulaan, sabay tawa, habang iniisip na baka isa na namang potensyal na mandirigma ang nakita niya. Tahimik pa rin ang buong lugar, lahat ay hindi makapaniwala sa ginawa ni Yosong, isang suntok lang, at nawasak ang granite stone. Biglang lumingon si Yosong at nakita si Jong Taegi, ang lalaking mukhang pinya, na halatang natakot sa kanyang nakita. Umiti si Yosong at mayabang na ipinagyabang ang kanyang ginawa, sabay hamon kay Jong Taegi, "Oh, paano? Ganon ang ginawa ko. Ikaw." Nanggigil lang sa galit si Jong Taegi, hindi alam kung ano ang isasagot. Sa kanyang mapagmataas na anyo, muli siyang tinukso ni Yosong, sabay tanong, ito ba ang tinatawag niyong pinakamahusay na Qianbang Academy? Samantala, sa silid ng mga matatanda, hindi pa rin sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan matapos ang unang pagsusulit. Napabuntong hininga na lamang ang dakilang matanda ng Jongnam habang sinasabi niya na wala man lang sa pangalawa, lalo na sa ika-4 na pwesto, ang mga disipulo ng Jongnam. Tinawag niya ang isa pang matanda ng kanilang sekta at tinanong kung ganito na lang ba ang paraan para makapagmukha silang karapat-dapat sa harap ng 5 henerasyon ng iba't ibang sekta. Ramdam ang bigat ng sitwasyon kay matandang Moon na inamin na labis ang kanyang pagkahiya sa nangyari. Sumabat naman si matandang Chian at sinabing huwag masyadong pag-alitan si matandang Moon. Nakangiti pa itong nagbiro at sinabi na, tulad ng sinabi ni matandang Moon kanina, tunay ngang hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa buhay. Hindi mo alam kung kailan, saan, o anong uri ng pangyayari ang biglang lalabas, at ang araw na ito ay isa sa mga araw na puno ng ganoong klase ng kabiguan o sorpresa. Lalo namang nabaon sa hiya si matandang Moon nang marinig niyang ginamit ni matandang Chian ang sarili niyang mga salita laban sa kanya. Nagpalit ng paksa si matandang Moon at tinanong si matandang Chian kung saan ito nakilala ang batang si Yosong. Walang kaarte-arte namang sumagot si matandang Chian na ang batang iyon daw ay isa sa mga naging biktima ng kanyang walang kwentang kalokohan. Habang natatawa, idinagdag pa niyang sino raw ba ang mag-aakalang may mahuhulog pa sa ganoong kababaw na bitag. Pati si matandang Chian ay tila namamangha pa rin sa batang iyon, na sa kabila ng lahat ay patuloy pa ring nakakagulat. Kahit noon pa man, noong binubuhat pa siya, nais lang sana niyang makita kung hanggang saan ang kayang tiisin ng bata mula sa kanyang mga prank. Napaisip siya kung maaring ang lakas na taglay ngayon ni Yosong ay bunga ng mga tiniis nitong kalokohan niya. Lalo tuloy siyang naging interesado sa binatilyo. Samantala, si Yosong ay napabuntong hininga matapos ang huling hampas niya sa malaking bato.
Sinabi niyang napakainam ng kasanayang crushing mountains, isang teknik na kanyang natutunan mula sa pagsasanay kasama ang matanda. Ito raw ay nagiging epektibo kapag ang kanyang lakas at HP ay umabot na sa 100 puntos. Nagpasalamat siya sa matandang tumulong sa kanya, pero sa kabila nito, bigo pa rin siyang makumplito ang kanyang misyon. Patuloy din ang pag-drain ng kanyang stamina mula sa kuryente na tila walang tigil. Bawat hakbang ay tila parusang kailangang tiisin niya. Naisip pa niyang baka hindi na siya makaligtas sa matinding pagod na dinaranas niya ngayon. Habang lumalaganap ang usapan tungkol sa Qianbang Academy, lalo na't 3 sa kanilang kandidato ang nagwagi sa mga ranggo, marami na rin ang napapaisip na sumali sa nasabing akademya. Sa susunod na eksena, nagsisimula na ang ikalawang pagsusulit. Lumabas ang taga-suri mula sa murim at inanunsyo na magsisimula na ang pangalawang bahagi ng pagsubok. Hiniling niyang manatiling tahimik ang lahat at makinig habang ipinaliliwanag niya ang mga panuntunan. Sinabi ng taga-suri na ang tema ng ikalawang pagsusulit ay light footwork. Simula bukas, ang kailangan lang gawin ng lahat ay makarating sa Heavenly Lake mula sa bundok ng Jongnam. Ipinaliwanag pa niya na sa lawa ay may 7 watawat na may selyo ng pinuno ng Murim Alliance. Ang mga watawat na iyon ay nakatayo at kailangang dalhin pabalik ng bawat kalahok. Dagdag pa ng taga-suri, papalubog na ang araw at ang dilim at hamog ay unti-unting babalot sa bundok ng Jongnam. Ngunit huwag daw mag-alala sapagkat may mga parolang magbibigay liwanag sa kanilang daraanan. Binalaan din sila na napakalamig at napakatarik ng bundok, kaya't kailangan nilang magpakatatag. Hiningi niya ang buong lakas ng loob ng bawat kalahok upang maibalik nila ang watawat. Panghuli, sinabi niya na ang 7 taong makakakuha ng mga watawat na may selyo ay kikilalanin bilang pinakamahusay sa harap ng lahat. Pagkarinig sa patakaran ng pagsusulit, napangiti si Giho at sinabing iyon naman talaga ang layunin ng ikalawang pagsubok. Sumang-ayon si Soso, ngunit si Yosong ay halatang inis. Iniisip niyang mukhang kailangan nilang magpuyat buong gabi para sa susunod na bahagi ng pagsusulit. Ilang sandali pa, inihayag ng taga-suri na formal nang nagsisimula ang pagsusulit at sinabi sa lahat na maaari na silang magsimulang tumakbo. Nag-uunahang kumilos ang mga kalahok patungo sa bundok at sa Heavenly Lake. Samantala, nagsimula na ring obserbahan ng mga matatanda ang pagsubok. Isa sa mga elder ang nagsabi na bata pa ang gabi. Ngunit napansin ni Matandang Qian na unti-unti nang lumalapat ang hamog. Ipinaliwanag ni Matandang Moon na hindi tulad ng mga bulkan na nasa ibabaw ng mga ulap, ang bundok Jongnam ay masyadong malapit sa mga ito. Bukod pa rito, maraming maliliit na tuktok ang humahadlang sa paggalaw ng mga ulap, dahilan upang maging madalas ang pagkakaroon ng makapal na hamog. Inisip ni Matandang Qian na magiging mahirap para sa mga estudyante ang hanapin ang tamang landas. Ngunit idinagdag niya na maaaring mas madali ito para sa mga taga-Jongnam na sanay na sa mga daan sa bundok. Ngunit ngumiti lamang ang dakilang matanda ng Jongnam at sinabing wala na raw dapat ipag-alala si Matandang Qian. Tinanong niya ito kung bakit sa tingin nila ay matagal nang namamayani ang kanilang sekta sa Yongbangsi exam. Ipinaliwanag niyang ang dahilan ay ang hamog mismo, isang likas na kuta sa kabundukan na natatabangan ng mga ulap. Idinagdag pa niya na kung gagamitin nila ang kalamangan na ito, maaari itong magsilbing panlilinlang o parang isang ilusyon na hadlang. Nagulat si Matandang Qian at tinanong kung ilusyon ba ang ibinibigay sa mga bata. Tumawa ang dakilang matanda at sinabing hindi raw niya inaangkop ang hirap ng ilusyon sa mga pagsusulit. Wala raw dapat ipag-alala si Matandang Qian dahil wala ng sekta na kasing alaga sa kanilang mga estudyante gaya ng Jongnam. Nagbiruan pa ang dalawang matatanda, at tinutukso si Matandang Qian na tila sobrang concern dahil lang daw napansin niya si Yosong. Pero ang sabi naman ni Matandang Qian, sa totoo lang, pinaghihinalaan niya ang dakilang matanda ng pandaraya. Ngunit napagtanto ni Matandang Moon na kahit sinabing patas ang pagsubok, mas pabor pa rin ito kay Jong Taegi, ang tinaguriang pineapple guy. Sanay na raw ito sa mga daanan sa bundok at higit sa lahat, ang kanyang pinakamalakas na kasanayan ay ang footwork o bilis. Sa pamamagitan ng telepathy, ibinulong ni Matandang Moon kay Jong Taegi na siguraduhin niyang makuha ang watawat, anuman ang mangyari. Habang nagsimula ng maghiwa-hiwalay ang mga kalahok patungo sa direksyon ng lawa,
sabay-sabay ding nagsimulang kumilos ang tatlong miyembro ng Qianbang. Sinabi ni Giho na kapag lalong dumilim at lumapot ang hamog, baka mahirapan silang makahanap ng daan. Ngunit para kay Soso, hindi ito issue. Ayon sa kanya, ang layunin ng unang pagsusulit ay para alisin ang mga mahihina. Sa ikalawang bahagi naman, sinusukat ang tunay na kakayahan ng bawat isa. Pinaliwanag pa ni Soso na kahit sinabi nilang tungkol ito sa light footwork, may limitasyon sa oras, ibig sabihin, ang kaibahan ng kakayahan ay masusukat base sa bilis ng pagdating. Sa huli, lumalabas na pati ang makapal na hamog ay bahagi rin ng pagsubok. Umiti si Giho at nagtanong kung ano nga ba ang kakaiba sa hamog na ito. Ngunit pinayuhan siya ni Soso na mag-ingat dahil tila hindi ito isang ordinaryong hamog sa gabi. Samantala, napansin ni Yosong ang isang parolang nakasindi. Inisip niyang marahil iyon ang gabay nila sa tamang daan pababa. Ngunit hindi nagsalita ang dalawa tungkol dito, kaya't napansin ni Yosong ang kakaibang katahimikan at inisip na baka nagiging balisa na rin ang mga kasama niya. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang individual na pagsusulit. Ipinakawala ni Yosong ang kanyang kasanayang map of Jongnam at itinakda ang direksyon patungo sa Heavenly Lake. Ipinakita ng mapa ang pinakamabilis na ruta at distansya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, muling na-activate ang kanyang kuryente at nakaramdam siya ng matinding sakit, tila bawat hakbang ay halos maabot na ang kanyang limitasyon. Dala niya si Zuzo, at inisip kung maaari na ba niyang ilabas ito mula sa bag. Ngunit pinili niyang tiisin ang sakit at hinikayat ang sarili, konti na lang, malapit na siya. Samantala, nagtanong si Soso kung bakit pa rin sila nagsasama-sama gayong ito ay isang individual na pagsusulit. Sinabi niyang kahit magkaibigan sila, kailangang patas ang labanan. Pagharap niya, wala na ang dalawa, nag-iisa na lamang siya. Si Yosong naman ay tuluyang nalock na ang kanyang coordinates sa mapa, ngunit bigla siyang kinabahan ng mapansing tila nawala ang lahat ng kalahok. Habang tumatakbo si Giho, napahinto ito at napasigaw, hinahanap ang dalawa at nagtataka kung iniwanan na ba siya. Ngunit higit pa riyan, may isang bagay siyang napansin. Isang kahoy na manikang ginagamit sa pagsasanay ang nakatayo sa kanyang harapan. Nagulat siya at nagtanong sa sarili, bakit may manikang pambuno rito? At gusto ba nitong labanan siya?